Sa kabila ng maraming intriga sa industriya ng showbiz, napanatili ni Rico Yan ang kanyang malinis na imahe. Hindi lang sa pelikula at telebisyon, nag-iwan ng marka ang batang artistang hinangaan ng marami. Nagbabalik si Mari Dumawan. Simbolo ng text generation at primerong matinee idol, nakita agad kay Ricardo Carlos Castro Yan, pangatlo sa apat na anak ni Roberto at Teresita Castro Yan, ang brilyo ng isang artista. 19 anyos si Rico nang sumikat sa isang skin product, pasaporte ang dimples at maamong mukha. Inilunsad siya bilang miyembro ng unang batch ng Star Circle noong 1996, ipinakilala sa Madrasta at sa maikling panuhoy umangat bilang leading man na may kakaibang karisma at sensitibong puso. Fenomenal ang pagkatambal nila ni Judy Ann Santos sa Paano ang Puso Ko at Kay Tagal Kang Hinintay. Sa isang maintrigang larangan, matagumpay ang pagsisikap ni Rico na mapanatiling malinis ang kanyang imahe. Tapos ng marketing management sa De La Salle University, itinalaga siya ng Department of Education bilang tagapagsalita para sa kabataan noong 1999. Gayon din ang Philippine National Red Cross. Itinayo rin niya ang Pinoy Yan Foundation para sa makabuluhang youth program. Be witness and to try to spread the positive values that have been lost. Of course, things like love for family, love for God, love for environment, love for country, and value for education. Tumingkad din si Rico sa mga produkto niyang inendorso at sa mga itinayong kalakal kabilang na ang pampalamig at restaurant. Lahat anya ito inspirasyon ng kanyang edukasyon. Through my educational attainment, I have been supplied with sufficient backing and the confidence that I know I can do this. I know that I have endured. Naging inspirasyon din ni Rico si Claudine Barreto ng 4 na taon. Nakatambal niya sa Mula sa Puso at Dahil Mahal na Mahal Kita at nitong huli sa box office blockbuster na Got to Believe, kung saan ipinakita ng dalawa ang sigla ng buhay at romansa. After doing this movie, palagay mo si Rico will believe in weddings now? Natawa na lang ako. Huwag muna. No. Huwag muna. More movies muna. Lalo pang tumingkad si Rico at naging idolo ng mga bata nang mabuo at mapasali siya sa grupong Watamen sa Magandang Tanghali Bayan at nagkaroon ng sariling comedy program na gayon din ang titulo. Sa mga huli niyang sandali, ipinakita pa rin ni Rico ang kanyang kasiglahan sa kabila ng mga personal na problema. Vacation, trip, Holy Week vacation. Kung fenomenal ang pakikiramay ng libu-libong tao dito sa Lasal Green Hills para kay Rico Yan, ito'y hindi lang pakikiusyoso. Tinuturing din ito ng masa na trahedya ng isang idolo at huwarang artista na marami pa sanang pwedeng gawin sa kanyang sining at lipunan. Pero sa maamo at makisig ng mukha at malinis na imahe, laging matatandaan si Rico Yan na higit pa sa idolo ng telebisyon at sine Pilipino. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Malambing po siya. Never ko po siyang narinig na sumisigaw, nagagalit. Napaka-lovable niya, napaka-sweet, tsaka napaka-thoughtful. Napaka-responsible na tao, napaka-gentleman na tao. Taong ang dami-dami mong matututunan pag nagsalita siya.